Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang ng maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinindihan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang hatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang kanyang ginagamit. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi sa Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Jami. I is useless if it does not make us better. Mga minamahal na mga kapatid, lahat naman po tayo siguro, maliban sa mga batang nagsisimba ngayon, ay nagkaroon ng crush, hinahangaan sa buhay.
taas nga po ang nagkaroon ng crush sa kanilang buhay. Ayan. Yung mga hindi nagtaas, kayo bagay nahihiya lamang, napakalungkot naman ang inyong buhay kung hindi kayo nagka-crush. Kahit po ako, ay hindi ko itatanggi, ako'y nagkaroon ho ng crush. Naalala ko po nung ako po'y batang-bata pang sakristan, meron po akong crush na nagsisimba ng madaling araw ng Misa Aguinaldo. Kaya naman ho kahit panggabi lamang yung serve ko noon, abay nagseserve din po ako ng madaling araw. Makita at masilayan lamang po itong crush ko. Inspired po ako noong mga panahon na iyon. Ang sabi nga sa akin ng parish priest ko noon, abay pagkakasipag naman ng batang are. Nag-serve na nung gabi, ay nagsaserve pa ng umaga. Hindi ko lang humasabi sa kanya sa isip-isip ko, kung alam nyo lamang, Father, ang dahilan kung bakit ako nagseserve at bakit napakasipag ko ng ganito. Kung bakit ako nagsasakripisyo ng ganito. Abay, araw-araw ho talaga, walang halong biro, nakakailang pabalik-balik ako sa salamin, nakakailang pahid ng gel, talagang pahid na pahid ang buhok, nakakailang paglalagay ng pulbo, pabango, nung mga panahong iyon. Kapag nakikita ko po yung crush ko noon, ng simbang gabi, nabubuhayan ang dugo ko, nagliliwanag ang paligid ko, at nawawala ang pagod ko. Ay bakit ganun ang pakiramdam? Sapagkat naniniwala po ako na ang crush ay parang mathematical problem. Sabihin nyo, bakit, Father? Sapagkat ang crush ay parang mathematical problem dahil kapag hindi mo mapasagot, titigan mo na lang. Di ba't ganun ang mathematical problem? Kapag hindi mo kayang sagutin, titigan mo na lang. Sa mga maisawa po dito, marami ako nakikita, mga nagsisimbang mag-asawa. Siguro naman ho, ay crush ninyo dati ang asawa ninyo ngayon. Tama o mali? Abay, ba't nasagot yung mga bata? Eh, wala naman kayong asawa pa? O sa mga may asawa nandirito, crush ninyo yan, malamang, kahit iwag nyo nang itanggi. May pagkakaiba nga lang ngayon. Anong pagkakaiba? Dati, nabubuhayan ka ng dugo kapag nakikita siya. Ngayon, palaging kumukulo ang dugo mo, masilayan lamang siya. Abay, dati nagliliwanag ang paligid mo. Kapag katabi siya, ngayon, palaging nagdidilim na sa kanya. At panghuli, dati, nawawala ang pagod mo kapag kasama siya. Ngayon, sa tagal ng inyong pagsasama, pagod na pagod ka na. Yun ang malaking pagkakaiba. Mga kapatid, minsan ho tayong dumaan sa ganitong tagpo ng buhay. Ang pagkakaroon ng crush, ang pagkakaroon ng hinahangaan. At dito natin napagtanto, dito natin na-realize na kapag ikaw ay inspire, ginaganahan ka sa buhay. Punong-puno ka ng fashion, punong-puno ka ng energy na hindi mauubos maghapon. Sa patuloy po natin pagninilay ng salitang Christmas, na kung saan kada araw ay isang letra ang ating binibigyan ng pansin. Review tayo. Letter C is, H is, R is, ano no? Readiness. Ngayong ika-4 na araw, siguro naman, kuha nyo na kung ano ang salita ng pagninilay na meron tayo ngayon mula sa letrang I. At ito ay inspire. Lahat ay verb. Inspire. Ito ang sinasabi ko. Sinabi ko kapon sa mga nagsisimba ng 5:15. Parehas ho kami ng homily ni Father Seldon tuwing gabi. Pero hindi tayo pwedeng mangopya sa kanila.
Bakit? Sapagkat yung team panggabi, yung letter R nila ay reconciliation. Yung letter I nila kagabi, tama ba, ay integrity. Tama? So hindi tayo pwedeng mangopya. Kapag kayo ay nagkamali ng sagot, sa pagtatanong ko, isa lang ibig sabihin yan, nalito na kayo. Dahil parehas so kami ng binubuong letra ng Christmas, pero magkaiba. Amen? So, letter I tayo. Ang tanong ay ito, inspired ka ba sa mga panahong ito? Yes or no? Father, papaano ka naman magiging inspired kung pagod ka na sa buhay? Papaano ka naman gaganahan kung marami ka namang problemang hinaharap sa araw-araw? Papaano ka naman gaganahan kung wala ka namang katiyakan o kasiguraduhan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo? Ang sagot pa rin dyan ay pwede. Yes, pwede kang maging inspired. At ito nga ang napakagandang itinuturo sa atin ngayon, ipinapaalala sa atin ngayon, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, sa mga kabila ng mga gumugulo sa isip mo, nagpapabigat sa kalooban mo, sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, we have to be inspired. Kanino? Simple lamang, by the people that we love, by our family, by our friends, by our Lord. Ito ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang bumangon. Ito ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin para magpatuloy at makipaglaban sa hamon ng buhay. Ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating Panginoon. Ang lahat ng yan, sana at dapat inspirasyon natin. Sabi nga, we have to be inspired so that we can move forward in life. At ito magandang pagbigyan natin ng pansin sa araw na ito, sa ika-4 na araw ng ating Misa Aguinaldo, ang dalawang mahalagang katotohanang idinudulot sa atin ng inspirasyon ng buhay. Dalawa. Una, inspiration pushes us to be good. Sabihin nyo nga, to be good. Kapag tayo po ay inspired sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa mga taong malalapit sa ating puso, kapag ikaw ay inspired sa mga ginagawa mo, sa mga pinagkakaabalahan mo, sa ating Panginoon, ito'y nagtutulak sa atin na maging mabuting tao. Ibig sabihin, abay binabago ng inspirasyon ang ating pananaw, ang ating damdamin. Kapag ikaw ay inspired, yung baluktot mong pag-iisip, itinutuwid mo, inaayos mo, itinatama mo. Kapag ikaw ay inspired, yung mga pangit mong pagtingin, yung mga pangit mong perspektibo sa buhay, binabago mo, pinapaganda mo. Inspiration pushes us to be good. Ang pangalawa, inspiration pushes us to do good. Sabihin nyo naman, to do good. Parang parehas lang naman ho, pero malaki ang pagkakaiba ng inyong mga narinig. Ang una, to be good. Ang pangalawa, to do good. Ang inspirasyon ay nagtutulak sa atin, hindi lamang para maging mabuting tao, kung hindi ang gumawa ng mabuti, lalo tigit sa ating kapwa. Kadikit na ng pagiging mabuting tao ay yung paggawa mo ng mabuti sa buhay na ito. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, ano man ang panahon. Bakit? Sapagkat ang pagiging mabuti ay hindi lamang po nasa level ng pag-iisip o pakiramdam. Hindi lamang po ito sinasabi, ako'y mabuting tao, ako'y mabait na tao. Hindi lamang po yun ganon, kundi ito'y isinasabuhay, ipinapakita sa gawa
nakikita at nararanasan ng mga tao sa iyong paligid. Inspiration pushes us to do good. Ito po ang napakagandang dulot ng inspirasyon sa ating buhay. Kapag ikaw ay punong-puno ng inspirasyon, lalo tigit para sa iyong pamilya, sa kabila ng pagod, sa kabila ng pagsasakripisyo, magpapatuloy na ikaw ay nagpapakabuti at gumagawa ng mabuti alang-alang sa kanila, sapagkat sila ang dahilan kung bakit patuloy kang lumalaban, patuloy kang humaharap sa hamon ng buhay, bakit patuloy kang bumabangon sa araw-araw. Amen? At gayon din, mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo inspired sa ating Panginoon, nagsusumikap tayo na maging banal. Gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay na may kinalaman sa kabanalan, sapagkat alam natin na ang lahat ng ito, katulad ng ginagawa ninyo ngayon, gumigising ng maaga, lumalaban sa lamig, nagsasakripisyo. Kapag tayo inspired, nagagawa natin ito dahil alam natin, hindi masasayang ang lahat ng ginagawa nating ito. Basta't ito'y para lagi sa kapurihan, karangalan at kadakilaan ng Diyos, mayroon itong pupuntahan. Ito'y magtutulak sa atin na maging mabuti at gumawa ng mabuti araw-araw. Sa madaling sabi, ganito ang pinapaalala sa atin. Kapag ikaw ay inspired, hindi lang ito tungkol sa paghanga. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam. Ito ay palaging may epekto sa iyong asal. Uulitin ko. Kapag ikaw ay isang taong inspired, palaging may epekto ito sa iyong asal. Sa ating mabuting balitang napakinggan, inilarawan sa atin ng dalawang taong punong-puno ng inspirasyon sa katauhan ni Zacarias at Elizabeth, mga magulang ni Juan Bautista, nang dahil sa inspirasyong dulot ng pagkakaroon nila ng anak, dala ng kanilang katandaan, niyakap nila ng buong puso, ng buong kalooban, ang nais ng poong may kapal, at pinagsumikapan nilang ituntok din sa kanilang buhay. O nga't marahil hindi sila perpekto, abay isipin na lamang po ninyo, yung lola po ninyo, lalapit sa inyo, sabi natin mga 75, 80, 85 years old, at sasabihin, Apo, buntis ako. Abay, napakahirap ng paniwalaan. Marahil hindi sila perpekto. Nag-alinlangan nga si Zacarias, kaya nabingi, kaya napipi. Pero, hindi sila tumigil sa pagiging mabuti at sa paggawa ng mabuti. Dahil una pa lamang ay nagkaroon na sila ng inspirasyon dahil sa Diyos na kanilang sinusundan at sinasampalatayanan. Mga kapatid, sa banal na misang ito, baunin nawa natin ang biyaya ng inspirasyon. Magkaroon nawa tayo palagi ng inspirasyon at maging inspirasyon din nawa tayo sa iba. We need to be inspired and to be an inspiration to others every day. Yan ang hamon sa atin. Sapagkat sabi nga, to be inspired is great, but to be an inspiration to others is incredible. Sa pagtatapos po ng pagbabahagi ko na ito, naalala ko po, nung ako po ay naordinahang diakono, sa pagsisimula po ng academic year sa seminaryo, Ichinat ko po yung aking dating priest formator at ang aking pong dating profesor sa isang asignatura sa seminaryo. Simple lang ang message ko sa kanya, "Thank you po, Father." Nag-reply siya, "Bakit? Anong meron?" At nagte-thank you ka. Wala naman akong ginawa sa iyo. Yan ang mismong pagkakasabi niya. Nag-reply siya. Ang sabi ko, "Father, thank you po sa inspirasyon na ibinigay ninyo sa akin noon.
Sabi niya, kailan naman? Ang sabi ko sa kanya, marahil hindi nyo na ho naaalala. Pero, kung inyo pong aalalahanin, ang sabi ko, kung inyo pong aalalahanin, nung kayo po'y nagtuturo sa amin sa subject na ito, ipinaalala nyo sa amin na sana dumating ang panahon na kapag kami naordinahan na, huwag kaming magdalawang isip na magturo sa seminaryo para magbalik ng pasasalamat. Mga simpleng salita na akala niya nung unay wala lamang, pero malaki ang dulot, lalo tigit sa aking pagkatao. Kaya nga nung pagkaordina, sabi ko sa kanya, kaya nga po ngayon, Father, yung subject na itinuturo nyo sa amin, ako na po ang magtuturo sa mga seminarista. Salamat po sa inspirasyon. At nung kami nakita ng personal, laki din ng kanyang pagpapasalamat dahil bagamat hindi niya nakikita, parang baliwala lang naman, parang simple lang naman, pero malaki na pala ang impact sa taong kanyang pinagsasabihan. For almost 6 years, tinuturo ko po ang subject na iyon sa seminaryo. Ngayon lamang ay hindi na, dahil ako naman ngayon ang tinuturuan, dahil ako naman ang naging estudyante ulit sa mga panahong ito. Mga minamahal na mga kapatid, tunay at totoo po, ang inspirasyon na galing sa Diyos, palaging may bungang kabutihan. Tayo ay nagiging mabuti at tayo ay nakakagawa ng mabuti. Maaring hindi lang natin napapansin, pero malaki ang binabago ng inspirasyon sa buhay natin. Napakalaki. Nagiging mabuting tao ka at nakakagawa ka ng mabuti sa iba. Mga kapatid, nakakaapat na araw na po tayo. Taglay natin ang aral ng pagbabagong buhay, conversion. Ang pagkakaroon ng pag-asa, hope. Huwag nyo nang abangan na ako po'y mag-love, joy, hope. Hope. Taglay natin ang pagiging handa palagi, readiness. At ngayong araw, letter I, ang pagiging inspire. May 5 madaling araw pa. 5 na lamang. Walang bibitiw, walang aayaw. Amen. Ngayon, ang tanong sa ating lahat ay ito, inspired ka ba sa buhay mo ngayon? Yes or no? Kung yes ang sagot mo, huwag mong kakalimutan ito. Inspiration is useless if it does not make us better. Amen.